Dear Admin, hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Hanggang ngayon, pilit ko pa ring inuunawa kung bakit ako humantong sa isang kasalanang hindi ko kailanman inakalang magagawa ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Karen, 30 years old. May asawa akong OFW sa Canada na si Ryan. Kung tatanungin niyo ako kung mahal ko ba ang asawa ko, oo admin, mahal na mahal ko siya. Kahit malayo siya, hindi ko kailanman inisip na maghanap ng iba. Sa totoo lang, proud pa nga ako noon sa relasyon namin. Dahil kahit magkalayo kami, pakiramdam ko matatag kami. Araw-araw kaming magkausap ni Ryan. Video call bago siya pumasok sa trabaho, tawag kapag break niya. At minsan, kahit madaling araw dito sa Pilipinas, basta may oras siya, tatawag siya para lang marinig ang boses ko. Hindi naging madali ang long-distance relationship namin, pero ginawa namin ang lahat para mapunan ang distansya. Kahit bilang mag-asawa, pilit naming pinaparamdam sa isa't isa na kami pa rin, kahit screen lang ang pagitan namin. Noong una nahihiya pa ako sa mga sweet moments namin sa video call, pero habang tumatagal, nasanay na rin ako. Pakiramdam ko normal na lang yon sa mag-asawang malayo sa isa't isa. Doon namin binubuhos ang pangungulila namin. Doon namin pinaparamdam na kahit wala siya sa tabi ko, asawa ko pa rin siya at ako pa rin ang babaeng mahal niya. Habang inaayos ang papers ko, papunta sa Canada. Doon muna ako pinatira sa bahay nila sa Maynila para mas madali raw ang pag-aasikaso ko ng requirements. Sabi ni Ryan, mas mabuti raw iyon para hindi na ako pabalik-balik mula probinsya. Pumayag naman ako dahil pamilya naman niya yon at wala rin akong dahilan para tumanggi. Kasama ko sa bahay ang kapatid niyang si Carlo na madalas wala dahil sa trabaho at ang papa niyang si Papa Roberto. Noong una maayos naman ang lahat. Tahimik lang si Papa Roberto. Hindi siya palaimik at hindi rin siya yung tipong nakikialam sa buhay ko. Madalas nga halos hindi kami nag-uusap buong araw. Minsan kakain lang kami sabay, tapos babalik na ulit siya sa sala habang nanonood ng TV o kaya tahimik lang na nakaupo sa labas ng bahay. Kaya naging kampante ako. Pakiramdam ko ligtas ako sa bahay na yon habang hinihintay ko ang pag-alis ko papuntang Canada. Pero habang tumatagal, may mga bagay akong napapansin na hindi ko maipaliwanag. Nung una, simpleng pakiramdam lang siya. Minsan habang nasa kusina ako at nagluluto, parang may matang nakatingin sa akin. Yung tipong kahit hindi ka lumilingon, ramdam mo na may tao sa likod mo. At kapag lilingon ako, makikita ko si Papa Roberto na tahimik lang na nakaupo habang nakatitig sa akin. Hindi naman siya nagsasalita. Hindi rin siya ngumingiti. Nakatingin lang. Nung una binaliwala ko lang yon. Sabi ko, baka nag-o-overthink lang ako. Baka normal lang yon dahil iisa lang kami ng bahay. Pero habang tumatagal, mas madalas ko iyong nararamdaman. Minsan, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, bigla na lang siyang lilitaw na parang may kukunin. Kapag nasa sala ako, mapapansin kong ilang beses siyang napapadaan kahit wala naman talagang ginagawa. At ang mas nakakailang, parang masyadong matagal ang tingin niya minsan. Hindi ko maipaliwanag admin pero may kakaibang kaba akong nararamdaman tuwing nagkakatitigan kami. Hindi dahil may ginagawa siyang masama, kundi dahil parang may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi. May mga pagkakataon ding napapadaan siya sa kwarto ko. Hindi siya pumapasok, pero parang may dahilan lagi para mapatigil siya sa may pintuan. Minsan habang nag-aayos ako ng mga dokumento ko, napansin kong nakatayo lang siya sa labas ng pinto. Pa, may kailangan po ba kayo? Tanong ko noon. Wala iha. Tinitingnan ko lang kung okay ka. Sagot niya habang nakatingin pa rin sa akin. Simple lang naman ang sinabi niya. Pero hindi ko maipaliwanag kung bakit may konting kaba akong naramdaman noong mga oras na yon. Simula noon, naging mas aware ako sa presensya niya. Kapag magkasama kami sa kusina, parang hindi na ako komportable. Kapag maririnig ko ang yabag niya sa sala, napapatingin agad ako kung nasaan siya.
Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong naging ganoon ka-conscious sa biyenan ko. May isang gabi pa nga na, habang ka-video call ko si Ryan, napansin kong parang may anino sa labas ng pintuan ng kwarto ko. Mabilis akong napalingon, pero wala na akong nakita. "Mahal, okay ka lang?" Tanong ni Ryan sa screen dahil napansin niyang natigilan ako. "Oo naman." Sagot ko kahit medyo kinabahan ako. Hindi ko na lang pinansin iyon at ipinagpatuloy namin ang pag-uusap. Katulad ng nakasanayan naming mag-asawa, naging sweet kami sa isa't isa. Pinag-uusapan namin ang magiging buhay namin kapag magkasama na kami sa Canada. Tuwang-tuwa si Ryan habang kinukwento niya ang mga plano niya para sa amin. Habang nakatingin ako sa screen, ramdam ko kung gaano niya ako kamahal. At sa totoo lang, mas lalo akong nagilty sa sarili ko dahil hindi ko maintindihan kung bakit parang may kakaibang nararamdaman akong kaba tuwing malapit si Papa Roberto. Kinabukasan habang nagtitimpla ako ng kape sa kusina, naramdaman ko ulit ang presensya ni Papa Roberto sa likod ko. "Maaga ka pala nagising," sabi niya. "Opo, hindi na rin po ako nakatulog," sagot ko habang pilit na normal ang boses ko. Tahimik lang siya pagkatapos noon pero hindi siya umaalis. Ramdam ko lang na nakatingin siya habang hawak ko yung tasa ng kape. Hanggang sa bigla siyang nagsalita. "Si Ryan nakausap mo kagabi?" Tanong niya. "Opo, tumawag po siya bago matulog," sagot ko. Tumango siya pero nanatiling tahimik. Ilang segundo kaming walang imikan at pakiramdam ko ang bigat-bigat ng hangin sa kusina. Mahirap talaga yung malayo ang asawa. Bigla niyang sabi habang diretso ang tingin sa akin. Hindi ko agad alam kung paano sasagot. Nasasanay na rin po ako. Mahina kong sagot. Napatingin siya sa akin ng diretso. "Nasasanay ka nga ba o pinipilit mo lang?" Tanong niya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may laman ang tanong niya. Parang may gusto siyang iparating na hindi niya tuluyang masabi. At doon ako unang kinabahan ng totoo. Mula noon, mas naging mapagmasid ako sa kanya. At mas lalo kong napapansin na parang nagbabago rin ang paraan ng pakikitungo niya sa akin. Hindi man lantaran, pero may mga tanong siyang hindi ko inaasahan. "Hindi ka ba nalulungkot? Hindi ka ba nahihirapan? Hindi mo ba namimiss na may kasama?" Sa bawat tanong niya, mas lalo akong nailalagay sa alanganin. Hindi ko alam kung normal lang ba yung concern ng isang biyenan o may ibang kahulugan na. Minsan habang nanonood kami ng TV sa sala, pakiramdam ko hindi talaga sa TV nakatingin si Papa Roberto, kundi sa akin. Kapag magkatabi kami sa hapag habang kumakain, parang may tensyon na hindi ko maipaliwanag. At ang mas nakakagulo sa isip ko, hindi ko alam kung bakit imbes na umiwas ako, mas lalo akong nagiging aware sa bawat kilos niya. Isang hapon, kaming dalawa lang ulit sa bahay. Nasa trabaho si Carlo at ako naman ay nag-aayos ng mga requirements ko sa sala. Tahimik ang buong bahay at tanging electric fan lang ang maririnig. Maya-maya, lumabas si Papa Roberto mula sa kwarto niya at umupo sa tapat ko. "Malapit ka na umalis, no?" Tanong niya. "Opo, siguro po ilang linggo na lang," sagot ko. Tumango siya pero hindi ngumiti. "Masasanay na sana ako na may kasama sa bahay," mahina niyang sabi. Napatingin ako sa kanya dahil iba ang tono ng boses niya. Parang may lungkot. Parang may ibang ibig sabihin. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nailang. Mahina kong sabi, pero hindi ko na alam ang susunod kong sasabihin. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin, habang ako naman ay hindi mapakali. Mula noon, pakiramdam ko may unti-unting nabubuong bagay sa pagitan naming dalawa na hindi dapat mangyari. At kahit anong pilit kong iwas sa isip ko, hindi ko maitanggi na may kakaibang tensyon sa bawat pagkakataong kaming dalawa lang ang magkasama sa bahay. Hanggang sa isang gabi pagkatapos ng mahaba naming video call ni Ryan, napansin kong iba na ang tingin sa akin ni Papa Roberto. Parang may alam siya, parang may nakita siya o naririnig. Kapag may ginagawa kami ng asawa ko sa video call. At doon nagsimula ang totoong takot ko.
Pagkatapos ng gabing yon, hindi na talaga ako mapakali. Hindi ko na alam kung kutob ko lang ba ang lahat o talagang may napansin si Papa Roberto sa amin ni Ryan noong gabing nag-video call kami. Simula kasi noon, parang mas naging iba ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Hindi naman bastos, hindi rin lantaran, pero may kakaibang bigat sa bawat tingin niya na parang may gusto siyang sabihin na hindi niya tuluyang mabitawan. At ang mas nakakatakot, habang tumatagal, mas lalo ko ring nararamdaman ang presensya niya sa loob ng bahay. Pinilit kong maging normal ang lahat. Gumigising ako ng maaga para maghanda ng almusal, naglilinis ng bahay, nag-aayos ng papers ko para sa Canada, at nakikipag-usap kay Ryan tuwing may oras siya. Pero kahit anong pilit kong ituon ang isip ko sa asawa ko, hindi ko maikakaila na nagiging conscious na ako kay Papa Roberto. Kapag maririnig ko ang yabag niya sa sala, napapalingon ako. Kapag tatawagin niya pangalan ko mula sa kusina, bigla akong kinakabahan kahit wala naman siyang ginagawa. At doon ako nagsimulang matakot sa sarili ko dahil hindi ko maintindihan kung bakit unti-unti ko nang napapansin ang mga simpleng bagay tungkol sa kanya. Minsan habang nagkakape kami sa umaga, napansin kong tahimik lang siya habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi tulad ng dati na basta na lang aalis pagkatapos kumain. Para bang may gusto siyang sabihin pero nagdadalawang isip siya hanggang sa kusa siyang nagsalita. Matagal nang tahimik itong bahay bago ka dumating dito. Napatingin ako sa kanya pero hindi siya nakatingin sa akin. Diretso lang ang tingin niya sa labas habang hawak ang tasa ng kape. Noong buhay pa asawa ko, sanay akong may kasama lagi. Maingay ang bahay noon. Simula nang mawala siya, nasanay na lang akong mag-isa. Noon ko lang din tuluyang nalaman na matagal na palang biyudo si Papa Roberto. Ayon kay Carlo, bata pa raw sila noong nang mamatay ang nanay nila Ryan dahil sa sakit. Hindi na raw nag-asawa ulit ang papa nila at inubos na lang nito ang buhay sa pagpapalaki sa kanilang magkapatid. Siguro dahil doon, hindi ko maiwasang maawa sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ko siya nakita bilang biyenan lang, kundi bilang isang lalaking matagal nang namumuhay mag-isa. Mahirap po siguro yon, mahina kong sabi. Bahagya siyang ngumiti, pero halatang may lungkot sa mga mata niya. Hindi mo namamalayan na sasanay ka na lang matulog ng walang katabi. Kumain ng tahimik, umuwi sa bahay na walang naghihintay. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kurot akong naramdaman sa dibdib habang nakikinig sa kanya. Siguro dahil kahit papaano, nakaka-relate ako sa lungkot na sinasabi niya. Kahit may asawa ako, gabi-gabi rin akong natutulog ng mag-isa habang nasa Canada si Ryan. Mula noon, mas naging madalas ang usapan namin. Hindi naman buong araw, pero kapag nagkakasabay kami sa sala o kusina, minsan humahaba ang kwentuhan namin. Kinukwento niya ang buhay nila noon habang buhay pa asawa niya. Kung gaano raw kasipag at maalaga ang nanay ni Ryan. Minsan naman ako ang tinatanong niya tungkol sa relasyon namin ni Ryan. Kung gaano na raw kami katagal. Kung gusto na ba naming magkaanak. Kung excited na ba akong makasama ang asawa ko sa Canada. Sa bawat usapan namin, mas lalo akong nagiging komportable sa kanya. At doon ko lalong naramdaman na may mali dahil hindi ko napansin na parang hinihintay ko na minsan ang mga oras na nagkakausap kami. Isang gabi, kaming dalawa lang ulit ang gising sa bahay. Nasa trabaho si Carlo noon at ako naman hindi makatulog kaya lumabas ako para uminom ng tubig. Paglabas ko sa sala, nadatnan ko si Papa Roberto na tahimik lang na nakaupo habang nanonood ng lumang pelikula. Pagkakita niya sa akin, bahagya siyang ngumiti. "Hindi ka pa natutulog?" tanong niya. "Hindi pa po. Hindi ako dalawin ng antok," sagot ko. Tumango siya at bahagyang tinapik ang bakanting space sa sofa. "Dito ka muna." Hindi ko alam kung bakit, pero sumunod ako.
Umupo ako sa sofa na may kaunting distansya sa kanya. Pero kahit ganoon, ramdam ko agad ang kakaibang kaba sa dibdib ko. Tahimik lang kaming nanood ng TV sa loob ng ilang minuto. Pero hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko sobrang bigat ng hangin sa pagitan naming dalawa. Hanggang sa muli siyang nagsalita. "Masaya si Ryan sa'yo." Napatingin ako sa kanya. Mahal na mahal ka nun. Napangiti ako ng bahagya. Mahal ko rin po siya. Tumango siya, pero hindi niya agad inalis ang tingin niya sa akin. Alam ko. Tahimik ulit, pero iba na ang katahimikang yon. Hindi na komportable, hindi na inosente. "Hindi ka ba nahihirapan?" Tanong niya maya-maya. "Sa alin po?" Sagot ko kahit alam kong naiintindihan ko ang ibig niyang sabihin. "Yung matagal na malayo ang asawa mo." Napalunok ako. "Nasasanay na rin po." Bahagya siyang ngumiti, pero parang hindi kumbinsido. Minsan kahit anong pilit natin, may mga bagay na hindi kayang punan ng tawag at video call. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabi niyang iyon. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko parang masyado ng personal ang usapan namin. At ang pinakakinatakot ko, hindi ko na rin magawang umiwas. Napansin kong mas madalas na rin siyang tumingin sa akin. Yung tipong kapag nagsasalita ako, diretso lang ang tingin niya sa labi ko o sa mga mata ko. At kahit pilit kong iniiwas ang isip ko roon, hindi ko maikakaila na naaapektuhan ako. Minsan habang naghuhugas ako ng pinggan, tumabi siya sa akin para kumuha raw ng tubig. Halos magdikit ang mga braso namin at doon ko unang naramdaman yung kakaibang init ng katawan niya. Bigla akong natigilan at mabilis na umurong ng kaunti. Pero pakiramdam ko naramdaman niya rin yon dahil ilang segundo siyang hindi gumalaw. "Sorry!" mahina niyang sabi, pero mababa ang boses niya. "Okay lang po," sagot ko kahit ramdam kong sobrang bilis ng tibok ng puso ko. At simula noong gabing yon, parang mas lalo kaming naging aware sa isa't isa. Makalipas ang ilang araw, nangyari ang bagay na tuluyang gumulo sa isip ko. Hapon noon at umuulan ng malakas. Nasa sala ako habang inaayos ang mga dokumento ko nang biglang mawalan ng kuryente. Nagulat ako at napahawak sa dibdib ko. Maya-maya lumabas si Papa Roberto mula sa kwarto niya habang may dalang flashlight. "Okay ka lang?" tanong niya. "Opo," sagot ko habang pilit na tumatawa. Lumapit siya para ibigay ang flashlight sa akin, pero habang inaabot ko yon, biglang nagdikit ang mga kamay namin. Napatingin ako agad sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas ng tingin. Tahimik lang kaming dalawa habang magkadikit ang mga kamay namin. Walang nagsasalita, walang gumagalaw. Pero pakiramdam ko, sobrang lakas ng tibok ng puso ko sa loob ng katahimikan ng sala. Hanggang sa dahan-dahan niyang hinigpitan nang bahagya ang hawak niya sa kamay ko. "Karen?" Mahina niyang tawag sa pangalan ko. Parang doon tuluyang nawala ang lahat ng normal sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin noong mga sandaling yon. Alam ko kung ano ang tama. Alam ko kung ano ang mali. Pero habang magkadikit ang mga kamay namin ni Papa Roberto sa madilim na sala, parang unti-unting nawawala ang lahat ng dahilan kung bakit dapat akong umiwas. Tahimik lang kaming dalawa habang magkasalubong ang mga mata namin. Naririnig ko ang malakas na ulan sa labas, pero mas malakas ang tibok ng puso ko noong mga oras na yon. "Karen." Mahina niyang tawag ulit sa pangalan ko. Hindi ako nakasagot agad. Pakiramdam ko nanunuyo ang lalamunan ko habang nakatingin siya sa akin ng ganoon. Hindi na yun yung tingin ng isang binan. Hindi na yun yung simpleng concern ng ama ng asawa ko. At alam kong ramdam niya rin na matagal nang may nagbabago sa pagitan naming dalawa. "Pa," mahina kong sabi pero wala na iyong lakas. Parang paalala na lang sa sarili ko kung sino siya at kung gaano kamali ang sitwasyong iyon. Dahan-dahan niyang binitawan ng flashlight at hindi pa rin niya inaalis ang tingin niya sa akin. Hindi rin ako makagalaw,
Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko nakapako ako sa kinatatayuan ko habang lalo niyang hinihigpitan ng bahagya ang hawak niya sa kamay ko. Hindi mo na kailangang magpanggap sa akin, mahina niyang sabi. Napalunok ako. Mali po ito. Kung mali, bakit hindi ka umiwas? Sagot niya habang diretso pa rin ang tingin niya sa akin. At doon ako natahimik. Dahil tama siya, hindi ako umiwas. Hindi ko binawi ang kamay ko. Hindi ako lumayo kahit alam kong dapat noon palang umalis na ako. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at sa bawat segundo na papalapit siya, pakiramdam ko lalo akong nawawalan ng lakas para pigilan ang sarili ko. Ramdam ko ang init ng katawan niya kahit hindi pa kami magkadikit ng tuluyan. At sa unang pagkakataon, simula nang tumira ako sa bahay na yon, naramdaman kong hindi na lang ako natatakot. May ibang emosyon nang humahalo sa dibdib ko. Isang emosyon na matagal ko nang pilit itinatanggi. Matagal ka nang malungkot, Karen, bulong niya. Napapikit ako saglit dahil parang tinamaan ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung dahil ba matagal kong tiniis ang pangungulila kay Ryan o dahil matagal na rin akong naghahanap ng init ng isang taong totoong nasa tabi ko. Mahina akong sambit ulit pero sa pagkakataong yon, parang wala na yung saysay. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pisngi ko at doon tuluyang bumigay ang depensa ko. Hindi ko alam kung bakit, pero imbes na lumayo ako, nanatili lang ako roon habang nakatingin sa kanya. At ilang segundo lang ang lumipas bago niya tuluyang inilapit ang mukha niya sa akin. Nang lumapat ang labi niya sa labi ko, parang biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Marahan nung una, parang sinusubukan niya kung itutulak ko ba siya palayo. Pero nang hindi ako umiwas, doon nagbago ang lahat. Tinugon ko ang halik niya. At sa sandaling ginawa ko yon, parang tuluyan nang nawala ang konsensya ko. Mas naging madiin ang halik niya habang mahigpit niya akong niyayakap. Ramdam ko ang init ng katawan niya at ang bigat ng mga kamay niya sa bewang ko. Halos manghina ako noong mas lalo niya akong hilahin palapit sa kanya. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling nakaramdam ng ganong klaseng init mula sa isang lalaking nasa tabi ko mismo. Matagal na kasing screen lang si Ryan. Matagal na puro tawag lang. Matagal na puro boses lang. At noong mga oras na yon, parang doon ko naramdaman ulit ang totoong presensya ng isang lalaking humahawak sa akin. Karen, mahina niyang bulong habang bumababa ang halik niya sa leeg ko. Napahawak ako sa braso niya habang pilit kong pinipigilan ang mahinang paghinga ko. Alam kong mali ang lahat, pero habang tumatagal, mas lalo kong hinahayaan ang sarili kong magpadala. Pagkapasok namin sa kwarto, doon ako unang kinabahan ng totoo. Hindi dahil gusto kong umatras, kundi dahil alam kong wala nang babalikan kapag itinuloy pa namin. Pero kahit ganoon, hindi pa rin ako umalis. Dahan-dahan niya akong niyakap habang magkadikit ang mga noo namin. Tahimik lang kaming dalawa habang pareho kaming hinihingal. Ramdam ko ang init ng katawan niya at ang kaba sa dibdib ko habang unti-unti niyang hinahaplos ang buhok ko. Hayaan mo muna akong alagaan ka habang wala si Ryan. Mahina niyang sabi. At sa halip na tumanggi ako, napapikit na lang ako. Ramdam ko ang laki at ang tigas ng batota ni Papa habang labas-pasok sa kuweba ko. Ibang-iba ang nararamdaman ko, admin. Sobrang sarap na sarap ako dahil hindi na ito video call lang katulad ng ginagawa namin ni Ryan. Totoo na to, admin. Hindi ko na idedetalye pa ang mga sumunod, admin. Pero doon tuluyang nangyari ang bagay na hindi dapat mangyari sa loob ng bahay nila. Sa mismong kwarto ni Papa Roberto, doon ko tuluyang ipinagkanulo ang asawa kong si Ryan. Pagkatapos ng gabing yon, matagal akong nakatulala habang nakahiga sa gilid ng kama. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Halo-halong emosyon ang laman ng dibdib ko. Konsensya, takot, hiya,
Pero higit sa lahat, may parte sa akin na ayaw aminin gusto kong maulit iyon. At iyon ang pinakakinatakutan ko sa sarili ko. Tahimik lang si Papa Roberto habang nakaupo sa gilid ng kama. Parang mas kalmado siya kaysa sa akin. Maya-maya tumingin siya sa akin bago marahang hinawakan ng kamay ko. Walang makakaalam nito, mahina niyang sabi. Hindi ako nakasagot dahil habang iniisip ko si Ryan sa Canada, pakiramdam ko tuluyan nang nagbago ang pagkatao ko noong gabing yon. At akala ko, isang beses lang mangyayari ang lahat. Pero mali pala ako. Akala ko pagkatapos ng gabing yon, matatauhan na ako. Akala ko pagkagising ko kinabukasan, mararamdaman ko agad ang matinding pagsisisi at tuluyan ko nang iiwasan si Papa Roberto. Pero mali ako. Dahil paggising ko kinaumagahan, ang una kong naramdaman ay kaba. Kaba na baka mag-iba ang tingin niya sa akin. Kaba na baka pagsisihan niya ang nangyari. Pero kasabay ng kaba na yon, may isa pang bagay na pilit kong itinatanggi sa sarili ko. Hinahanap ko siya. Paglabas ko ng kwarto noong umagang yon, nadatnan ko siya sa kusina na parang normal lang ang lahat. Tahimik siyang umiinom ng kape habang nakatingin sa labas ng bintana. Nang marinig niya ang yabag ko, dahan-dahan siyang napalingon sa akin. Ilang segundo kaming nagkatitigan pero walang nagsalita. Pakiramdam ko bumalik lahat ng nangyari sa isip ko sa isang tingin lang niya. Good morning? Mahina niyang sabi. Good morning po, sagot ko habang pilit na umiiwas ng tingin. Akala ko magiging awkward ang lahat pagkatapos ng nangyari sa amin, pero mas nakakatakot pala ang katahimikang yon. Parang pareho naming alam ang sikreto, pero walang gustong maunang magsalita tungkol dito. Buong araw akong hindi mapakali. Habang naglilinis ako ng bahay, habang nag-ayos ng damit, habang nakikipag-usap kay Ryan sa chat, pakiramdam ko may bumabagabag sa dibdib ko. At habang tumatagal, lalo kong naiintindihan kung bakit. Hindi dahil nagsisisi ako, kundi dahil gusto kong maulit. At doon ako mas lalong natakot sa sarili ko. Kinagabihan, nag-video call kami ni Ryan. Ngumingiti siya habang kinukwento ang trabaho niya sa Canada at kung paano niya inaayos ang tutuluyan naming dalawa pagdating ko roon. Excited na excited siya. Halos hindi niya maitago ang saya habang pinaplano niya ang magiging buhay naming mag-asawa. Mahal, konting tiis na lang ha. Malapit ka na dito. Nakangiti niyang sabi. Napangiti rin ako, pero habang nakatingin ako sa screen, pakiramdam ko unti-unting dinudurog ng konsensya ang dibdib ko. Habang kausap ko ang asawa kong sobrang nagtitiwala sa akin, sariwa pa sa isip ko ang nangyari sa amin ng papa niya. At ang pinakamasakit, hindi ko yun makalimutan. Pagkatapos ng video call namin, matagal akong nakatulala sa kama. Pilit kong kinakausap ang sarili ko. Sinasabi kong mali ang lahat, na kailangan ko nang umiwas, na hindi na dapat maulit pa ang nangyari. Pero habang pilit kong kumbinsihin ang sarili ko, mas lalo ko lang naaalala ang init ng yakap ni Papa Roberto at ang paraan ng pagtingin niya sa akin noong gabing yon. At doon ko unang naisip na baka hindi lang ako nadala sa emosyon. Baka gusto ko rin talaga siya. Makalipas ang ilang araw, pilit naming iniiwasan ng isa't isa. Hindi kami masyadong nag-uusap at hindi rin kami nagtatagal kapag magkasama sa isang lugar. Pero kahit anong pilit naming magkunwaring walang nangyari, ramdam na ramdam ko pa rin ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Sa bawat pagdaan niya sa tabi ko, bumibilis ang tibok ng puso ko. Sa bawat tingin niya, pakiramdam ko bumabalik lahat ng pilit kong kinakalimutan. Isang gabi, hindi na naman ako makatulog, kaya lumabas ako ng kwarto para uminom ng tubig. Tahimik ang buong bahay at mahina lang ang ilaw sa sala. Pagdating ko roon, nadatnan ko si Papa Roberto na nakaupo mag-isa habang umiinom ng alak. Nang makita niya ako, bahagya siyang napabuntong hininga. Hindi ka pa rin makatulog? Tanong niya.
Umiling lang ako habang nakahawak sa baso ng tubig. Tahimik ulit. Pero hindi na yon yung dating katahimikan. Parang may hinihintay na lang kaming pareho. Karen, mahina niyang tawag sa pangalan ko. Napatingin ako sa kanya. Simula nung gabing yon, hindi na rin ako mapakali. Parang may kumabog agad sa dibdib ko nang marinig ko yon. Hindi ko alam kung bakit. Pero pakiramdam ko may parte sa akin na gustong marinig ang mga salitang yon mula sa kanya. Dapat hindi na natin inulit iyon. Mahina kong sabi, kahit hindi pa naman talaga nauulit. Pero gusto mo rin. Direkta niyang sagot. At doon ako natahimik. Dahil hindi ko kayang magsinungaling. Hindi ko kayang sabihing hindi. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa sofa at lumapit sa akin. Habang papalapit siya, pakiramdam ko lalo akong nawawalan ng lakas para umiwas. Hanggang sa tuluyan siyang huminto sa harap ko. Sabihin mo lang lalayo ako, bulong niya. Pero hindi ako nakapagsalita. Hindi ko siya pinigilan. Hindi rin ako umatras. At ilang segundo lang ang lumipas bago niya ulit ako hinalikan. Mas madiin, mas mapusok. Parang matagal niyang pinigilan ang sarili niya. Napapikit ako habang mahigpit akong niyayakap ni Papa Roberto. Pakiramdam ko nalunod na naman ako sa init na pilit kong tinatakasan. Ramdam ko ang mga kamay niya sa bewang ko habang lalo niya akong hinihila palapit sa kanya. At sa pagkakataong yon, hindi na ako yung babaeng natatakot noong una. Mas malaya na akong magpadala. Mas kusa ko na siyang niyayakap pabalik. At mas lalo akong nawawala sa sarili sa bawat halik niya. Hanggang sa bigla na lang akong napaluhod at sinubo ang batota niya. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano sarap na sarap si Papa habang sinusubo ko ang batota niya. Alam kong matagal nang walang gumagawa sa kanya ng ganon, kaya ipinagpatuloy ko ang ginagawa ko hanggang napapapikit at umuungol na siya sa sobrang sarap ng ginagawa ko. Hindi ko na idedetalye pa ang mga sumunod, pero simula noong gabing yon, hindi na isang beses lang nangyari ang lahat. Unti-unti nang naging lihim naming dalawa ang mga gabing walang tao sa sala, ang mga sandaling kaming dalawa lang sa bahay, at ang mga tinging puno ng init na kahit pilit naming itinatago, hindi na kayang ikaila. Habang tumatagal, mas lalo akong nasasanay sa presensya niya. Mas lalo ko siyang hinahanap at iyon ang mas lalong sumisira sa konsensya ko. Dahil habang nagiging malapit kami ni Papa Roberto, mas lalo namang nagiging sweet si Ryan sa akin. Mas lalo siyang excited sa pagpunta ko sa Canada. Mas lalo niyang pinaparamdam kung gaano niya ako kamahal. At ako? Ito ang ginagawa ko sa likod niya. Ilang araw bago ang flight ko, nagsimula na akong mag-ayos ng mga gamit ko. Nakalatag na ang maleta sa kwarto habang isa-isa kong tinitiklop ang mga damit na dadalhin ko sa Canada. Dapat excited ako, pero habang papalapit ang araw ng pag-alis ko, mas lalo akong nagiging magulo. Dahil sa unang pagkakataon, ayaw na rin ng isang parte ng puso ko na iwan si Papa Roberto. Habang papalapit ang araw ng pag-alis ko papuntang Canada, mas lalo akong nagiging magulo. Dapat masaya ako dahil pagkatapos ng ilang buwan na paghihintay, makakasama ko na rin sa wakas ang asawa kong si Ryan. Dapat excited ako sa bagong buhay na naghihintay sa amin sa Canada. Pero habang inaayos ko ang mga gamit ko sa loob ng kwarto, pakiramdam ko may mabigat na bagay na unti-unting dumidiin sa dibdib ko. Hindi dahil aalis ako, kundi dahil may iniiwan akong lihim na hindi ko na kayang burahin. Tahimik na ulit si Papa Roberto sa mga araw na yon. Hindi na siya gaanong lumalapit sa akin at hindi na rin siya madalas magsimula ng usapan. Pero kahit ganon, ramdam ko pa rin ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Sa bawat tingin namin sa isa't isa, parang bumabalik lahat ng gabing pilit naming kinakalimutan. Isang hapon habang nag-aayos ako ng mga damit sa maleta ko, biglang kumatok si Papa Roberto sa pinto ng kwarto. "Pwede ba?" tanong niya. "Opo," sagot ko habang pilit na pinapakalma ang sarili ko.
Dahan-dahan siyang pumasok at ilang segundo niyang tinitigan ang mga gamit kong nakalatag sa kama. Halos puno na ang maleta ko noon. "Malapit ka na nga talaga umalis," mahina niyang sabi. "Opo, ilang araw na lang po." Tahimik lang siya habang nakatingin sa akin. At kahit wala siyang sinasabi, pakiramdam ko may gusto siyang ilabas na matagal na niyang kinikimkim. "Masaya ka ba?" tanong niya. "Opo naman. Makakasama ko na si Ryan." Tumango siya pero hindi ngumiti. Ilang segundo ulit kaming walang imikan bago siya muling nagsalita. At ako? Parang tumigil bigla ang mundo ko noong marinig ko yon. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may kumurot agad sa dibdib ko. "Pa," mahina kong sambit. "Hindi mo ba ako mamimiss?" Diretso niyang tanong habang nakatingin sa akin. Napayuko ako dahil hindi ko kayang sabihin ang totoo. Dahil oo, sa kabila ng lahat ng mali, may parte sa akin na alam kong hahanap-hanapin siya kapag nakaalis na ako. Dapat hindi na natin pinag-uusapan ito. Mahina kong sabi, habang pilit kong iniiwas ang tingin ko sa kanya. "Alam ko," sagot niya, "pero hindi rin naman natin pwedeng itangging may nabuo." At doon ako tuluyang natahimik. Dahil kahit anong pilit kong itanggi sa sarili ko, alam kong tama siya. Hindi lang basta init ng katawan ang nangyari sa pagitan naming dalawa. May emosyon nang nahalo. Maling emosyon. Pero totoo, lumapit siya ng kaunti sa akin habang pareho kaming tahimik. Ramdam ko agad ang kaba sa dibdib ko habang nakatingin siya sa akin ng ganoon. Hindi na siya yung tahimik kong biyenan lang sa mga sandaling iyon. Para siyang isang lalaking natatakot ding mawalan. "Pag-alis mo, matatapos na ito," mahina niyang sabi. "Opo," sagot ko kahit parang may mabigat na bagay na humaharang sa lalamunan ko. Mas mabuti na siguro yon. Tumango lang ako pero hindi ko alam kung bakit parang may lungkot akong naramdaman. Bago siya tuluyang lumabas ng kwarto, saglit siyang huminto sa may pintuan. "Alagaan mo ang sarili mo sa Canada," sabi niya. At sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng nangyari sa amin, narinig ko ulit sa boses niya ang pagiging ama. Hindi lalaki. Hindi yung taong naging dahilan ng kasalanan ko, kundi yung papa ni Ryan. At doon ako mas lalong nasaktan sa sarili ko. Dumating ang araw ng pag-alis ko. Maaga akong nagising noon, pero halos hindi ako nakatulog buong gabi. Tahimik ang buong bahay habang isa-isa kong chine-check ang mga gamit ko. Maya-maya lumabas ako ng kwarto para magkape at nadatnan ko si Papa Roberto sa kusina. Kami lang dalawa. Tahimik lang siyang nakatayo habang nakatingin sa akin. "At ito na," mahina niyang sabi. "Opo." Pakiramdam ko sobrang bigat ng hangin sa pagitan naming dalawa noong mga oras na yon. Parang pareho naming alam na yon na ang huling pagkakataon na magkakasama kami sa loob ng bahay na yon. Hanggang sa dahan-dahan siyang lumapit sa akin. At sa halip na umiwas ako, niyakap ko siya. Mahigpit. Parang doon ko ibinuhos lahat ng emosyon na ilang linggo kong pilit tinatago. Niyakap niya rin ako pabalik habang tahimik lang kaming dalawa. Walang salita, walang paliwanag. Tanging malalalim lang na paghinga ang naririnig ko habang nakakulong ako sa mga bisig niya. Hanggang sa naramdaman ko na naman ang unti-unting paglaki at tigas ng batota ni Papa Roberto habang magkayakap kami. Hindi ko na idedetalye pa ang mga sumunod na nangyari, admin. Pero aaminin ko, iyon na ang pinakamabigat kong kasalanan. Dahil alam kong paalis na ako, alam kong dapat doon na magtapos ang lahat. Pero imbes na umiwas ako, mas lalo ko pang hinayaan ang sarili kong magpadala. Parang may parte sa amin na gustong sulitin ang huling sandali bago tuluyang matapos ang lahat. At iyon ang mas lalong sumira sa akin. Ilang oras matapos noon, nasa airport na ako. Hawak ang passport at ticket ko habang naghihintay ng boarding. Habang nakaupo ako sa departure area, hindi ko mapigilang balikan lahat ng nangyari. Kung paano nagsimula,
sa simpleng tinginan. Kung paano unti-unting lumalim at kung paano ko hinayaan ang sarili kong malunod sa isang maling relasyon. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng totoong takot. Pagdating ko sa Canada, sinalubong agad ako ni Ryan sa airport. Mahigpit niya akong niyakap habang halos maiyak siya sa saya. "Mahal, sa wakas, nandito ka na," sabi niya habang nakangiti. At doon ako halos madurog dahil habang yakap ako ng asawa kong walang alam sa lahat, pakiramdam ko sobrang dumi kong tao. Sinubukan kong kalimutan ang lahat pagkatapos noon. Sa unang mga linggo namin sa Canada, naging masaya kami ni Ryan. Mas sweet siya sa personal at ramdam na ramdam ko kung gaano niya ako kamiss. Halos ayaw niya akong pakawalan sa tabi niya. Lahat ng pangungulila namin sa isa't isa, pilit naming binabawi araw-araw. At sa totoo lang, akala ko magiging okay na ako. Akala ko kapag magkasama na kami ulit, kusa nang mabubura si Papa Roberto sa isip ko. Pero mali ako. Dahil kahit magkatabi kami ni Ryan gabi-gabi, may mga sandali pa ring naaalala ko ang biyenan ko. At doon ako mas lalong kinilabutan sa sarili ko. Hanggang sa isang araw, napansin kong delayed ako. Noong una hindi ko pinansin dahil baka pagod lang o naninibago ang katawan ko sa Canada. Pero habang tumatagal, mas lalo akong kinakabahan. Hanggang sa isang umaga habang nasa trabaho si Ryan, naglakas loob akong gumamit ng pregnancy test sa banyo. Mag-isa lang ako noon, tahimik. Pero pakiramdam ko sobrang lakas ng tibok ng puso ko. At nang lumabas ang resulta, parang nawalan ako ng hangin. Positive. Buntis ako. Napatakip ako agad sa bibig ko habang nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Dahil matagal nang pangarap namin ni Ryan na magkaanak. Pero sa sitwasyon ko, may isang tanong na agad sumira sa isip ko. Sino ang ama? Napapikit ako habang pilit inaalala ang mga huling araw bago ako umalis ng Pilipinas. Yung mga gabing kasama ko, si Papa Roberto. Yung huling pagkakamali naming dalawa bago ang flight ko. At pagkatapos noon, pagdating ko sa Canada, naging mag-asawa agad kami ni Ryan. At doon ako tuluyang nilamon ng takot. "Mahal, okay ka lang ba diyan?" Sigaw ni Ryan mula sa labas ng banyo. Mabilis kong pinunasan ang mga luha ko habang pilit pinapakalma ang sarili ko. "Oo, mahal. Lalabas na ako." Tinago ko ang pregnancy test, tinago ko ang takot, at tinago ko ang katotohanang baka hindi asawa ko ang ama ng batang dinadala ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, admin. Hindi ko alam kung aamin ba ako o mananahimik na lang. Hindi ko alam kung kakayanin kong sirain ang buhay ng asawa kong walang ibang ginawa, kundi mahalin ako. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Minsan ang isang maling desisyon, kayang sirain ang buong buhay mo. Maraming salamat po. Napakahirap talagang labanan ng tukso, lalo na kapag mag-isa ka, malayo sa asawa, at may taong unti-unting pumupuno sa kakulangan at pangungulila mo. Pero sa kwento ni Karen, makikita natin na minsan hindi sapat ang dahilan na nalungkot ka o nangulila ka para bigyang katwiran ng isang pagkakamali. Dahil sa huli, may mga desisyong kahit isang beses mo lang gawin, kayang sirain ang buong buhay, pamilya at tiwala ng mga taong nagmamahal sa'yo. At kayo, mga kabayan, ano ang masasabi nyo sa naging kwento ni Karen? Sa tingin nyo ba dapat pa niyang sabihin kay Ryan ang buong katotohanan tungkol sa nangyari sa kanila ni Papa Roberto? O mas mabuti nang ibaon na lang niya habang buhay ang lihim na yon, alang-alang sa pamilya nila? Comment nyo ang inyong opinion sa baba dahil gusto naming marinig ang mga pananaw ninyo tungkol sa kwentong ito. At gusto rin naming malaman kung saang bansa nyo pinapanood ang video na ito. Comment nyo sa baba, mga kabayan, dahil masaya naming nakikita kung gaano kalawak ang pamilya natin dito sa channel. Baka may nanonood ngayon mula Canada, Saudi Arabia
Hong Kong, Dubai, Qatar, Singapore, Japan, Italy or kahit saan mang sulok ng mundo. At kung nagustuhan nyo ang ganitong klase ng OFW story, panoorin nyo rin ang isa pa nating matinding kwento na pinamagatang misis ng seaman gabi-gabing binebembang ng boy. Isa na namang kwento ng tukso, lihim at pagtataksil na siguradong hindi ninyo malilimutan. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.